mga manggagawa, nandito po yung mga RAM, nandito po mga estudyante ng UP, nandito mga professionals, halo-halo pong nandito, na binubuo namin ngayon dahan-dahan para sabihin sa mga kandidato, tatakbo kami, bakit kayo lang? No, kaya kami, ang Batayan Sektor, ang dahilan kung bakit kayo tumatakbo. Kaya dapat mabuo na pong sambayanan at sabihin, ang sambayanan tatakbo rin. Hindi lang tatakbo rin. Ang dapat tumakbo, una sa lahat, ay ang sambayanan para itakbo at isulong ang kanilang sarili, yung kanilang mga lehitimong interes. Father, Tatakbo kami! Sino tatakbo? Sino tatakbo? Sino dapat tumakbo? Oh, kasi palagi tumatakbo sila. Kaya ito parang may kama dito na hindi tatakbo kami. Bakit kayo lang? Ganyan po, hindi na natin sinulat yun, masyadong mahaba. Pero yung po mensahe natin, tuwing eleksyon na lang po, ay tungkol sa mga kandidato, ay tungkol sa pagkapanalo nila, pero nakakalimutan yung dahilan bakit sila tumatakbo. Ang dahilan ng pagtakbo ng mga kandidato ay ang mga mamamayan na ito po chanting natin. Katarungan panglipunan. Never again! Never again! Martial law! Martial law! Never again! Never again! Katarungan panglipunan! Ipaglaban! Ipaglaban! Martial law! Never again! Never again! Never again! Never again! Martial law! Martial law! Never again! Never again! Katarungan panglipunan! Ipaglaban! Ipaglaban! Never again! Never again! Martial law! Never again! Never again! Martial law! Never again! Never again! Karapatang pantao! Ipaglaban! Ipaglaban! Martial law! Never again! Never again! Never again! Never again! Martial law! Never again! Never again! Martial law! Never again! Never again! Never again! Never again! Martial law! Martial law! Never again! Never again! Karapatang pantao! Ipaglaban! Ipaglaban! Never again! Never again! Martial law! Katarungan panlipunan! Tapos sa Nueva Ecija eh. Sorry. Pupunta ka o Nueva Ecija. Galing ka na, pupunta ka. Punta ka lang. Ay, pambihira. karapatang pantao! Ipaglaban! Karapatang pantao! Ipaglaban! Mabuhay! Mabuhay Pilipinas! Katarungan panlipunan! Ipaglaban! Katarungan panlipunan! Ipaglaban! Never again! Never again! Ipaglaban! Sarap!
karapatang pantao. Katarungan ng lipunan. Ipaglaban. Political detainees. Palayain. Katarungan ng lipunan. Ipaglaban. Sasabihin ang pangalan niya at kung ano yung kanyang grupo at kung ano ang advocacy o misyon ng grupo. Pero dapat po ay huwag lalampas ng 2 minuto para lahat po tayo ay marinig. Kasi kung lalampas po, baka di na natin Sa Tagalog, magandang umaga sa inyo lahat. Sa Bisaya, mayong buntag sa inyo lahat. Mga kapatid, ako po ay si Abdul Fatah Asarif, Imam Chairman ng Ruas Boulevard, yung isang biktima ng mga demolition sa Manila, sa Ruas Boulevard. Kaya gusto namin mga Muslim sa Mindanao at saka dito sa Manila ang kapayapaan. Hilingin namin sa mga kapatid namin itong kapayapaan sa Mindanao ay matuloy na ang kapayapaan. At saka sa Ruas Boulevard, namitigil ang demolition sa Ruas Boulevard, sa Mosque. At saka lahat ng may banta na i-demolish dito sa Manila ay hindi matuloy. Kaya mga kapatid namin, mga Christian o anuman ang religion, kami po ay magpapasalamat sa inyo dahil nakasali na kami dito sa takbo kami. Lalo-lalo na kay Father Rias. Assalamualaikum. Tayo'y nakakaboto isang beses, once every 3 years and once every 6 years. Ngunit ang ating mga anak ay hindi nakakapag-aral dahil sa sobrang taas ng matrikula. Kahit na po sa public school, nagagastos tayo, walang libreng edukasyon sa ating bansa. Demokrasya daw po yung nakakapagboto tayo once every 3 years at once every 6 years, kahit na ang ating mga magsasaka ay walang mga lupa at pinapatay na parang mga baboy kapag sila ay nag-demonstration. Demokrasya daw po yung nakakapagboto tayo na once every 3 years at once every 6 years, kahit ang ating mga kapatid na Moro ay pinapatay sa Mindanao. Demokrasya daw po yun. Hindi po yun tunay na demokrasya. Yun po ay huwad na demokrasya. Dahil kung meron pong tunay na demokrasya, wala po sana tayo dito at sumisigaw ng social justice. Yun po ang naging kulang.